John Vic, wala ring warrant laban kay Marcoleta. Ayan. No case filed against him for a warrant to occur. A charge must be filed against him at the Sandigan Bayan. I know of no such charges being filed. Yan po ang pinahayag ni John Vic Remulla. Walang kasong isinampa laban kay Senator Marcoleta. Para magkaroon ng warrant, kailangan siyang sampahan ng kaso sa Sandigan Bayan. Wala akong alam na ganitong kasong isinampa. Okay. Alam mo, John Vic Remulla, hindi naman, ano ba yan? Chismoso ba yan si Marcoleta? Si Marcoleta po, nakilala namin, kaya nga ako bumilib dyan, matalinong abogado, hindi po chismoso. Chinichismis niya ba yung sarili niya? Na anytime dadakipin siya? Chinichismis niya ba yung sarili niya? Na kung siya po ay i-issuean ng warrant of arrest, kusa siyang sasama sa mga otoridad? Bakit naman? Bakit naman niya i-chismis yung sarili niya? Di ba? Okay sana kung totoo yan sinasabi mo eh. Oh. Okay sana, John Vic, kung totoo yan. Kaya lang, alam mo ba na napakabilis mag-issue ng warrant of arrest? Bibigyan kita ng halimbawa. Si Jinggoy, may kaso. Dalawa. Isa yung perjury at saka perjury, no? O hindi. Hindi yata perjury, cyber libel yata. O. Tapos yung isa plunder. Pumunta na Sandigan Bayan para magpiyansa si Jinggoy doon sa kasong piansable. Yung nakalimutan ko na kung perjury ba o cyber libel eh. Kinabukasan, may warrant of arrest na siya sa plunder. Ganun lang kabilis. Ibig sabihin, anytime, kung wala siyang warrant of arrest ngayon, anytime pwede siya magkaroon ng warrant of arrest. Natatandaan niyo yun? Si Jinggoy, nagpiyansa ngayon dun sa isang piansable na kaso, kinabukasan, pinuntahan siya ron ng otoridad. Si John Vic din, di ba? Si John Vic din na nagpunta ron sa Senado dahil may warrant of arrest na para sa plunder. Madali lang ang mag-issue ng isang pirma lang yan eh. Para ma-issuean si Marcoleta eh. Meron pong intel din si Marcoleta bilang senador. Meron po ring intel yan na anytime siya aarestuhin. Yung anytime na yan, maaaring ngayon wala pa, bukas meron na. Hindi dapat pakampante dahil lang sinasabi mo na walang warrant of arrest. O bigyan kita ng halimbawa, bakit wala tayong tiwala dyan? O eto, noong anong petsa nito? May 27. Ito po ang balita noong May 27. Paalala lang natin kay John Vic, baka nalilito na siya sa dami ng mga warrant of arrest, sa dami ng arestuin, sa dami ng kaso, nalilito na siguro siya. Ito po, Ombudsman turns up hit on Marcoleta, Estrada, and Villanueva. O ibig sabihin, talagang, ito po ang balita na to. Galing po to sa Inquirer. The Office of the Ombudsman has intensified its legal offensive against 3 senators, all aligned with former President Rodrigo Duterte. Oh, aligned pa si JIL nun. Si Joel is Lord. Ayan.
securing a precautionary hold departure order against Senator Ronaldo Rodante Marcoleta. Ipaalala natin kay John Vic, seryoso po yung ombudsman sa paghabol na kasuhan si Marcoleta. Katunayan, may preventive hold departure order si Marcoleta. Hiningi nila sa Sandigan Bayan. Bawal pong lumabas ng bansa si Marcoleta. Tapos sasabihin mo na walang warrant dahil walang kaso. Bakit pumayag yung Sandigan Bayan na ma-hold departure si Marcoleta kung wala silang pinupurso na kaso? Maaring ito, dahil Mayo pa yan, pambargain nila yan, pambaliktad. Para kung sino mga gustong bumaliktad. Yan yung sinasabi ni Jinggoy na nakaabang sa kanila yung kaso na yan, babaliktad ka o tutuluyan kang kasuhan. Si Jinggoy po nakakulong na. Kasabay po to. Sa sinasabi, inuna lang po si Jinggoy. Kasi matagal na yung binabalita kay Jinggoy. Pero 3 po sila na nakasalang noong pong May 27, 2026. Nung Mayo pa. Pinagbabantaan na. Katunayan, may hold departure po. Si Marcoleta. Tapos sasabihin nyo, parang gusto ni John Vic, baliwalain lang natin yung kaso ni Marcoleta na hindi totoo na aarestuin siya anytime Ayun si Joel, ngayon wala na, hindi na pinag-usapan nakakasuhan. Bakit? Bumaliktad Nang hudas Okay. Pwede rin, pwede rin na pumalag yung Iglesia ni Cristo. Huwag po nating maliitin yung pagpalag ng Iglesia ni Cristo, yung paglalabas nila ng We Are One. Malaki po impact nito. Yung naglabas po ng pahayag, yung kanilang pangkalahatang tagapamanihala na si kapatid Eduardo B. Manalo, medyo nabilaukan itong mga, teka muna, mukhang hindi JIL tong kalaban natin. Iglesia ni Cristo to. May kakayahan talaga to. Hindi lang banta. May kakayahan to na gumawa ng pagtatanggol. Handa po silang ipagtanggol si Marcoleta. Yun po ang pag-intindi ko sa We Are One. Hindi ko po alam. Hindi ako Iglesia ni Cristo. Ngayon nyo nilabas yan dahil nakita ninyo na hindi pababayaan ng Iglesia si Senator Marcoleta. Medyo, teka muna, delikado tayo dyan sa Iglesia na yan. Kung nung una, nagpalabas ng milyon ng Iglesia dahil lang sa paniniwala nila, nagulo lang yung impeachment, na lalo lang maglulubog yan sa Pilipinas. Maganda yung pananaw ng Iglesia Huwag niyong ituloy ang impeachment at gulo lang yan. Igalang niyo yung boto ng mga tao. Pero tinuloy nila. Kita niyo naman na nangyari sa bansa natin. Bumagsak na lahat. Wala na pong nag-i-invest dito sa Pilipinas. Yan pong pumapasok na dolyar, yan pong pumapasok na kita ng Pilipinas, OFW na lang po yan. Wala na ring tourist. Hindi po literal Ibig sabihin na wala na yung sangkatutak na turistang nagpupunta ng Pilipinas. Kaya kayo nagbabago ng sitwasyon dahil nakita ninyo na yung iglesia, very willing sila. Hindi,
Very willing sila na ipagtanggol si Marcoleta. We are one. Iisa sila. Pag kinanti nyo at lalo na, nakita nyo naman kung ano po ang simbolo ni Marcoleta, hindi lang po sa iglesia. Huwag nyo pong problemahin yung mga troll, welcome po sila dito. Huwag lang silang manggugulo. Hindi naman kayang, mahina na mautak niyan, hindi yan kaya manggulo yung mga yan. Makipagdebate lang po kayo dyan. Okay. Dadagdagan pa nila. Negative 13, negative 15. Yan ang Pangulo ng Pilipinas. Negative na nga rating. Wala nang pumapasok na kita sa Pilipinas. Benta na lang ng benta. Kawawa talaga tayo, Pilipinas. Baka na ibenta na lahat ng pwedeng ibenta. Benta, bagsak pa rin ang piso. Benta, wala pa rin foreign invest. Paano magkakaroon ng foreign investors? Sariling gobyerno nila, chinichismis nila na mayroong kaguluhan. Saan ka nakakita ng gobyerno, sasabihin mo yung Senado may threat? Di ba? Sino pong matinong gobyerno ang sasabihin niya may threat ang Senado? Kaya hindi magpapapasok. May threat ang Senado kaya work from home. Pucha, nung nanawagan na mag-special session kayo, nawala yung threat? Ngayon ko lang po natuklasan kung bakit po may threat. Sino po yung may threat? Sino po yung nagte-threat sa Senado? Alam niyo po kung sino? Yung sumusuporta po sa waling-waling. Dahil talagang hindi sila papayag na hindi maisabatas ang waling-waling bilang national orchid. Kaya sila po, banta nila yan. Pag hindi nyo pinasayang batas na yan, guguluhin namin ang Senado. Dami palang supporter ng waling-waling na yan. Lintik na yan. Nung nadeklara po na waling-waling ang national orchids, sa isang iglap, nawala na po ang threat sa Senado. Yun lang pala. Pinakamatindi. Waling-waling lang pala. Ipasa lang pa nila ninyo ang batas ng waling-waling, tatahimik na. Sino pong loko-loko ang mag-invest sa Pilipinas? Nag-a-announce yung Vice President, hindi ba Vice President, Senate President. Naghanap ng, sabi ng Senate President, o ng acting pa lang siya nun eh. Sasabihin, may threat sa Senado. Wala ka pong maririnig. Sa ibang bansa na pagmamalaki na may threat yung isang co-equal branch of government. Only in the Philippines. Sasabihin, may threat kami. Ay, may threat ba dyan? Mag-invest sana ako eh. Saan ba uli si BBM nagpunta? Japan? Narinig ko, ang ganda ng speech ni BBM, mag-invest pa sana ako eh. Kaya lang may threat pala Senado nyo. Puta, Senado nyo, sinasara nyo dahil hindi kaya yung threat. Paano tong pera ko? Hindi ba? Ano po logic? Isasara natin ang Senado dahil may threat. Nag-iimbita kayo ngayon. Pasok po kayo mga foreign capital. Lahat po ng mga negosyante sa ibang bansa, pumasok po kayo. Senado nga, hindi nyo mapangalagaan, may threat, nagsasara kayo ng Senado. Paano yung pera ko? Logic lang yan eh. Paano may pupunta rito? May senador, president, vice president, senador. Pangatlo sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Hindi kayang pangalagaan yung sarili nilang bahay. Tapos ikaw foreign investors, inaya ka, bumilib ka kay Marcos, ang galing niya magsalita, ang galing mag-English eh.
Nabighani ako, putya, okay ito ah. Yung presidente nila parang magsalita, parang AI ah. Mag-i-invest ako dyan. Putya, nasa ano na oh. Nasa NAIA na oh. Biglang sinabi oh. May threat sa Senado. Isasara ang Senado. Teka muna. Putya, may threat pala sa Senado. Hindi nila kaya. Hindi nila kaya yung threat sa Senado. Ba't ako mag-i-invest dyan? O yan. Kaya walang mag-i-invest dito sa Pilipinas eh. Gumagawa ng chismis. Chinichismis nila yung sarili nila. Sana totoo yung sinasabi mo, John Vic, na walang kaso si Marcoleta. Sino ba may gustong makasuhan si Marcoleta? Siyempre, yung gustong makasuhan si Marcoleta, yung mga kalaban natin. Pero yung mga kakampi ng mga Duterte, bakit mo namang gustong makasuhan si Marcoleta? Dalawa lang yan eh. Nakita ninyo na talagang yung Iglesia ni Cristo lalabas ng milyon katao pag ginalaw ninyo si Marcoleta. Or gusto nyo lang sorpresahin. Nagsalita na si Marcoleta, hindi siya magre-resist. Hindi siya tatakbo, hindi siya magtatago. Kahit pa siya makulong, wala siyang kasalanan. Madali lang naman eh, tama naman. Makulong ka hanggang 2 taon, pag nagpalit ng presidente, laya na si Marcoleta. Kasi wala siyang kasalanan eh. Bakit si Joel Villanueva bumaliktad? Noon ko pa po sinabi ang mga babaliktad. Sabi ni ni Camille Villar, mas masahol pa kay Judas. Pero ano sabi natin? Ang mga babaliktad, magnanakaw. Takot makulong. Kasi po, kung hindi ka magnanakaw, hindi ka matatakot makulong eh. Sakripisyo talaga yan. Hindi ka na nga nagnakaw, babaliktad ka pa. 'Di ba? Si Marcoleta walang ninakaw, kaya siya, tapat siya. Kulong nyo na ako. Pero hindi ako babaliktad.